Tuloy-tuloy pa rin ang opensiba ng militar laban sa Abu Sayyaf na may hawak pa ring mga bihag. Kabilang sa kanilang German hostage na ngayong hapon na mapapaso ang ibinigay na taning ng mga bandido para sa ransom kapalit ng kanyang buhay. Para sa detalye, may ulat on the spot ang aking partner na si June Veneracion. June, kumusta na dyan? Partner, kapag natuloy nga ang banta ng Abu Sayyaf Group ay mamayang alas 3 ng hapon, nakatakda nilang patayin ang hawak nilang German hostage kapag hindi na ibigay ang hinihingi nilang ransom na 30 million pesos. Habang papalapit naman ang nakatakdang oras, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang armed forces na masasagip nila ang bihag. Ngayon naman partner ay ipapakita namin sa inyo yung kuha naming video sa loob ng MG-520 attack helicopter ng Air Force. Sa pambihirang pagkakataon, binigyan ng pahintulot ang GMA News na mga dokumento mula sa loob ng cockpit ang airstrike laban sa Abu Sayyaf Group kahapon ng hapon. Pero may mga balakid sa ganitong klaseng operasyon gaya ng makakapal na ulap na nagpahirap sa mga piloto na makita ang target. Sa pamamagitan ng radio communication, nag-uusap ang ground troops at mga piloto kung saan ang target na dapat tamaan. Kapag nagtugma na ang nakikita ng ground troops at ng mga piloto, dito na pakakawalan ang mga rocket. Apat na po hanggang 60 Abu Sayyaf ang tinarget ng airstrike na yan sa bayan ng Patikul kahapon ay kay Colonel Cirilito Sobihana, Commander ng Joint Task Force Sulu. Walang kasamang hostage ang tinarget na grupo ng mga terorista. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na opensiba, umaasa ang armed forces na mapipilitan ang Abu Sayyaf na pakawalan ang German hostage na si Jürgen Kantner na base sa inilabas na video ng ASG ay papatayin nila mamayang alas 3 ng hapon kapag walang ibinigay na ransom. 30 million pesos nga ang ransom demand ng mga terorista. May mga pagkakataon dati na pinapalawig ng Abu Sayyaf ang kanilang deadline pero meron din namang mga pagkakataon na hindi. Pinupugutan ng bihag at tinihiwalay ang ulo sa katawan. Kadalasan, sa hulo, ang kabisera ng probinsya ay tinatapon ng Abu Sayyaf ang pugot na ulo ng kanilang bihag. Ngayon naman, partner, ay base sa impormasyon na nakuha natin mula kay Colonel Cirilito Sobihana ay wala pa silang nakukuhang base sa kanilang mga intelligence monitoring, wala pa silang nakukuhang balita kung pinalawig ba ng Abu Sayyaf Group yung itinakda nilang 3 p.m. deadline. At yan ang latest mula rito sa Sulu. Balik sa'yo, partner. Una sa lahat, partner, babatiin muna kita dahil hindi nga talaga basta-basta no, yung nakuha mong exclusive na aerial footage na yan. Maaari bang ibahagi mo sa amin yung naging pakiramdam nung kayo ay nagsagawa ng aerial operations na yan at ano ba yung kinalabasan nung naturang aerial operations na yan, partner? Yan ay base na rin doon sa intelligence partner na nakuha ng Joint Task Force Sulu mula doon sa kanilang mga ground units. Actually, hindi naman ina-expect na magkakaroon ng airstrike nung panahon na yan. Actually, magkakaroon ng mga dapat na pagbisita doon sa advanced command post ng militar na ongoing ngayong operation dito. So biglaan yung naging lakad ng armed forces dyan. Tumagal lang ng mga less than an hour lang. At ngayon, nandun sila sa verification process kung meron bang talagang napuntirya yung isinagawa nilang airstrike na yan. Patuloy ang pagkumpirma ng kanilang mga ground forces doon sa area na yon na pinatakan ng rocket na ang kanilang kill radius dyan, partner, nasa 25 meters. Oo, partner. Pero partner, ano ba ang magiging implication yan doon sa mga hawak na bihag nitong mga Abu Sayyaf doon sa isinagawang operations na yan ng militar? Ang gusto nilang ma-achieve dyan na partner ay sa pamamagitan ng pagpuntirya dito sa mga nagkakasplinter na mga grupo ng Abu Sayyaf ay itutuloy-tuloy nila yan hanggang eventually ay mapilitan silang pakawalan na yung kanilang mga bihag base nga doon sa mga information na nakakarating sa kanila. Particular itong si Kantner na 70 years old na, partner. So mahina na itong hostage nila na ito ay hindi naman nila karay-karay. Ibig sabihin hindi sinasama all the time nung mga Abu Sayyaf captors.
So ang ginagawa nila dyan ay iniiwan nila sa mga civilian community na nagsisimpatay sa kanila. At yun ang target nila na kapag nagupi nila at na-target nila itong mga hinahabol nilang Abu Sayyaf ay mapipilitan na sila na pakawalan at iwanan na lang yung mga bihag nila. Kagaya nga ito si Kantner. At hindi lang ito si Kantner, partner ha. Bukod sa kanya, meron pang 26 na iba pang hostage na hawak ng Abu Sayyaf group dito. O yun nga partner, kasi at least nasabi mo, no, hindi naman all the time hawak-hawak o karag-karag nitong mga Abu Sayyaf sa kanilang mga pinupuntahan itong mga hostages. Posibleng ang kanilang layon ay ma-pressure itong Abu Sayyaf into releasing these hostages, but at the same time, meron ding danger of course dun sa hostages kung halimbawa dala-dala nila yung mga hostages na ito, partner. Yan yung siniguro sa atin ni Colonel Sobihana, partner, bago sila nag-launch ng airstrike kahapon. Siniguro nila, base na rin doon sa mga ground personnel nila, sa mga operating units nila naghahabol sa Abu Sayyaf. Sinisiguro nila na walang hawak na bihag yung kinalang pinupunteriya doon sa isinagawang airstrike kahapon. Walang hawak na bihag para masigurong hindi madadamay doon sa nasabing airstrike. So effort lang ito para guluhin talaga yung Abu Sayyaf at eventually nga ma-release yung kanilang mga hawak na bihag. Yun yung gusto talaga nilang masiguro dito, na sa kanilang mga military operation partner ay walang madadamay na mga bihag. Ganyan din naman yung objective, hindi lang sa airstrike, kundi na rin doon sa mga heavy artillery bombardment na isinasagawa dito sa probinsya na ito, partner. Partner, meron bang coordination or ano mga kinatawan mula sa government of Germany na nakikipag-ugnayan ngayon sa militar para nga kaya counter? Ang pagkakaalam ko, base dun sa mga nakakalap dating informasyon, partner, ay wala at wala rin nangyayaring negotiation dito for the release at even doon sa sinasabing ransom negotiation para nga dito kay Kantner. So talagang maghihintay na lang tayo kung ano mangyayari pagsapit ng takdang oras na 3:00 na ibinigay ng Abu Sayyaf. Alright, ipapanalangin na lamang natin ang kalagayan ng mga hostage at kayo rin mismo, partner, na mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyong partner, sa iyong ulat, partner, June Veneracion.